Gandang hapon sa inyong lahat. Ako po ulit si Dr. Garcia, Abigail Garcia. Dito po tayo ulit sa QMC Buto Sigla. Ngayong hapon po pag-uusapan natin ang clubfoot, congenital clubfoot. Ano nga ba ang congenital clubfoot? Ito ay makikita sa paa ng bata na parang nakapasok o nakapanloob o tinatawag natin pingkaw sa paa. Ito ay medyo matigas sa umpisa. Ito ay maapektuhan isa o parehas na paa. So, ito ay nakikita isa sa bawat 800 bata na pwedeng maapektuhan ng clubfoot. So, mas madalas naapektuhan ang batang lalaki kaysa sa babae. So, ano ang sanhi o dahilan ng clubfoot? Ito ay sadyang nangyayari lang na may pinapanganak na may clubfoot. Hindi alam ang dahilan nito at ito ay hindi namamana. Ito ay hindi rin dahil sa ginawa ng ina during sa pagbubuntis nila. Ang clubfoot ay hindi kasalanan ni numan sa tatay o sa nanay. Maaari din ito isa o higit pang miyembro ng pamilya ang may clubfoot. May mga pagkakataon din ng clubfoot ay isa lamang sa ibang birth defects ng bata o secondary clubfoot. So, ang clubfoot ay nagagamot. Ang bagong panganak na may clubfoot ay maaari nang simulan agad ang treatment o ang panggagamot. Mas mabilis o mas madali ang treatment ng clubfoot habang ito ay bata pa. So, paano ginagamot ang clubfoot? Sa ngayon, ang pinakamagandang o ang epektibong panggagamot sa clubfoot ang Ponseti method. So, ito ay Ponseti method ay gumagamit kami ng plaster cast o semento para unti-unti naming ipoposisyon ng tama ang paa o proposisyon ng normal ang paa o ng batang may clubfoot. Tapos, pag ito ay medyo lumambot na at maganda na ang posisyon ng paa, operahan namin ito na tinatawag naming tenotomy. Ito ay puputulin namin yung litid na maikli doon sa likuran ng paa para ito ay humaba at ma-maintain yung pagkagalaw ng paa. So, ang method na ito ay maayos o nakokorek ng clubfoot. Ngunit kailangan makumpleto ang gamutan. So, paano po kung hindi napagamot ang clubfoot? Ang batang may clubfoot ay lalaki na may kapansanan. May hirapan ito o masakit din ang kanyang paglalakad at paglalaro. Magkakaroon siya ng sakit sa balat, nangangapal o kalyo sa paa. Hindi siya makakapagsuot ng sapatos. Siya ay makakaranas ng diskriminasyon o bullying sa mga kaibigan. So, may hirapan din siya habang nag-aaral. May hirapan at magkakalimitasyon din siya sa paghahanap buhay o sa pagtrabaho pag ito'y pagtandaan niya. So, pag-usapan natin ang casting. So, ano ang dapat malaman ng magulang pag nag-undergo na ng casting ang bata? So, ang paa ng bata ay kinakas ng 1 beses kada linggo. Maarang umabot ito mula 4 hanggang 8 linggo na ikakas namin linggo-linggo. Ang ating clinician ay dahan-dahan itong iuunat o i-stretch ang paa ng bata. So, pagkatapos ibalutin ang paa at ang binti, lagyan ng padding o yung wadding sheet para hindi mairita yung balat ng bata sa plaster. So, bawat linggo ng casting ay unti-unting naayos o naitatama namin ang posisyon ng paa ng bata. So, ang cast ay binabalot mula sa daliri, sa dulo ng daliri ng paa, hanggang sa may singit ng bata. So, mas mainam na padedehen ng ang bata habang sinesementohan or kaya ay tulog ang bata habang sinesementohan para hindi siya naglilikot. So, paano pangangalagaan ang cast kapag ito ay nakas na? So, siguraduhin na hindi mababasa yung casting o kung pupunasan o papaliguan ang bata. Iiwasan malagyan ng ihi o ng cast, kaya dapat magpalit ng diaper ng madalas. Kung marumihan ang cast, punasan ng basang tela o wipes. Huwag maglagay ng ointment or ng kahit anong gamot sa ilalim ng cast. Kung maginaw, maaaring maglagay ng medyas.
makipaglaro o mag-interact ang isang anak kung upang makasanayan niya na may cast, lalo na kung siya ay may sakit. So, kailan kami babalik o kailan babalik ang pasyente sa clinic? Kung kailangan bumalik ang pasyente tuwing may appointment, linggo-linggo habang ikakas namin yan. Ibibigay namin ang schedule kung hindi makakarating ang bata sa appointment, bibigyan namin ng bagong schedule. So, kailangan din bumalik kung hindi makita ang daliri ng bata sa butas, yun sa may dulo. Kung nakita na nangingitim yung daliri na nakalabas, nangingitim yung dulo. Kung namumula at may blisters ang paa ng bata, kung may kakaiba o mabahong amoy yung sa loob ng CAS, kung patuloy at walang tigil ang pag-iyak ng bata. So, yung procedure na gagawin or opera na gagawin natin sa pasyente at the end of the casting, ang tenotomy. So, ano nga ba ang tenotomy? Ang tenotomy ay isang simpleng procedure upang palambutin ang litid sa itaas ng sakong ng paa. So, halos lahat ng clubfoot ay nangangailangan ng tenotomy upang hindi magalaw ng paa ang bata at pataas. So, ginagawa ang tenotomy sa clubfoot clinic, lalagyan ng pamamanhid o anesthesia bago namin gawin ang operasyon. So, pagkatapos ng tenotomy, ang bata ay lalagyan muli ng cast sa loob ng 3 linggo. After naman ng 3 linggo, ang susunod na procedure na gamutan sa pasyente ay paglagay na ng brace. So, yung brace na tinatawag naming Denny Brown ay may kasama siyang brace na may sapatos na. So, yung brace na yon ay sa huli na yon, so pang matagalan na hanggang sa pag ang bata ay nagsimula ng maglakad. So, ang brace ay paggamit ng espesyal na sapatos na may bar sa gitna. So, upang manatili sa tamang posisyon ang paa ng bata. So, matapos ang huling cast, magsisimula na ang bracing stage. So, ang brace ay kailangan suotin full-time sa loob ng 3 buwan kasama ang 1 oras na break para sa pagligo lang, pag-exercise at pag-stretching. So, matapos ang 3 buwan, kailangan na lamang isuot ang brace sa tuwing matutulog ang bata hanggang siya ay may edad na 4 hanggang 5 taong gulang. So, paano kung hindi magbe-brace ang bata? So, sa bracing stage, higit na kailangan at mahalaga ang suporta at kooperasyon ng pamilya. Maaring sa tingin ninyo ay magaling na ang paa ng bata, ngunit kung walang brace, ay ang clubfoot ay kadalasang nauulit o bumabalik sa dating posisyon. So, kapag naulit ang clubfoot, babalik ulit tayo sa casting, operahan ulit ang pasyente, at brace pa rin ang ending pa rin natin. So, paano naman sinusuot ang brace? Kung magsisimula pa lamang ang casting phase or yung kung ang bracing ay i-instruction namin kung paano magsuot ng tamang sapatos dun sa kasama nung sa brace na yon. So, kailangan yung sakong nakadikit pa rin dun sa sapatos at hindi niya nakakalakihan yung sapatos niya. So, pag nakalakihan niya naman yung sapatos, pwede naman namin palitan yung sapatos na yun. So, tips kapag gamit ang brace. So, inaasahang iiyak yung mga bata kapag sa mga unang araw o sa mga unang oras ng pagsuot ng brace. So, i-check palagi yung paa saka yung sa sapatos. Dapat ay hindi nakikiskis sa paa. Pero pag nakikiskis kasi yung sa paa, pwede magkaroon ng sugat o ng irritation yung paa ng bata sa may brace din, saka sa sapatos. So, kung palagian naman ninyong aalisin yung brace sa pag-iyak ng bata, masasanay ito na iiyak siya kung ayaw niyang isuot yung brace. So, isipin na lang natin ang paggaling ng ating anak na maging matatag dapat yung magulang na dapat hindi talaga aalisin yung brace. So, palagian din i-check kung namumula o malamig yung mga daliri ng pasyente. So, pag kumpleto na yung brace, pag hindi na kumpleto ang pagsuot ng brace, hindi gagaling yung paa ng bata. So, pwedeng bumalik sa dati yung paa ng bata. So, another tip sa paggamit ng brace is hayaan yung makipaglaro ang inyong mga anak sa mga kasama sa bahay. Kasi habang naka-brace, igagalaw natin yung konti yung tuhod
para naman hindi tumigas yung tuhod. Tapos, maaari rin gumamit ng medyas kapag isusuot yung sapatos para hindi ma-irritate yung paa ng bata. So, maaari nyo rin buhatin yung inyong anak paharap para hindi kayo mahirapan sa pagbuhat ng bata. So tuwing gabi, minsan pag nakumpleto na yung 3 buwan na palaging suot yung brace, ang gagawin naman natin ay tuwing matutulog na lang yung pasyente, doon na lang yung pagsuot ng brace. So hayaan nyo lang siya maglaro, maglakad, tumakbo kapag umaga para masanay siya sa normal na niya, sa paa niya, sa bagong posisyon ng paa niya. Tapos sa gabi, pag matutulog, doon na lang po isusuot yung brace. So, yung brace check-up naman, appointment natin. So, kailangan pa rin bumalik sa appointment kapag may check-up, lalo na kapag may brace tayo. So, yung mahalaga pa rin para sa amin, para ma-monitor pa rin namin yung paa niya, kung bumabalik ba, kung okay ba, o kung pwede nang hindi na ibalik yung brace. Kasi may pagkakataon na nagkakaroon ng relapse yung paa ng pasyente. O kahit na naoperahan na namin, nag-brace na siya, bumabalik pa rin yung pagka-club foot niya. So, kung bumalik din yung pagka-club foot niya, babalik tayo sa check-up natin kapag yung sapatos ay hindi or nakalakihan na ng pasyente yung sapatos niya, kapag may sugat dun sa paa ng pasyente galing sa sapatos, kung nasira o nabasag yung brace dun sa may brace niya, at kung meron ng kayong pag-aalala or hindi kayo kampante dun sa brace, it's either masyadong mahaba yung brace or masyado namang maikli yung brace na naibigay sa inyo. So, ano yung relapse na nabanggit ko kanina? So, yung relapse ay yung bumabalik ulit yung pagka-club foot ng pasyente. So, maaring mangyari ito, ngunit mas madalas na hindi. Kasi dahil nga dun sa pagsuot natin ng brace. So, unang senyales ng pag-relapse ay biglang pagtikas ulit ng paa at hindi maiangat o mai-flex yung paa niya. So, yung pangalawa, kung ang paa ay pumapaloob ulit, yung katulad nung sa umpisa, nung hindi pa nagagamot para sa club foot. So, ang treatment ng relapse ay uulitin natin ulit yung casting, tenotomy, at pag-brace. So, halos lahat ng batang may club foot ay makakalakad ulit. Ngunit sila ay kailangan magamot. So, ang pinakamahalaga ay ang suporta ng buong pamilya para sa appointments at ang pagsuot ng brace. So, magiging matagumpay ang treatment at paggaling ng inyong anak. So, kailangan lamang ng mga tulungan para sa paglakad atin ulit ng anak. Kaya nyo bang maglaan ng oras at commitment? So, ito ang pinaka-importante sa pag-treat ng club foot. So, kailangan talagang yung dedication nyo na para makalakad ulit o mabalik sa normal ang paa ng pasyente. So, kailangan handa at buo ang loob habang sa treatment. Kasi pag, kunyari may na-miss kayo yung isang appointment, umpisa ulit tayo sa umpisa. Back to zero tayo pag ganun ang nangyari. So, dito po sa QMC, sa Quezon Medical Center, meron po tayong sponsor para sa club foot treatment with the cooperation po ng Miracle Fit. Tapos, sila po yung nagsusponsor sa lahat ng gamit. Libre po ang pagsemento hanggang sa pag-brace. Pag-brace po, provided din po nila yung pag-brace. So, ang schedule po natin dito sa QMC ay tuwing Martes, alas 8 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali po.